so much. Pwede bang palakpakan ng bawat isa? Ayan. Pwede nyo bang batiin yung kasama nyo ngayon? Good morning, sabihin mo. Grabe, di ka ba natutuwa? Sabihin mo na natutuwa ka ba ngayon? Tapos na ang March. Wow, pwede ba tayo mag-celebrate dahil na-survive natin ang first quarter of the year? Grabe, ang bilis, ano? Ay, naku, lahat. Kaya tayo, the reason kung bakit natin magse-celebrate unang-una dahil sa kabaitan ng Diyos. Amen? So lahat ay invited this coming Tuesday. Magkakaroon tayo ng party. Party, okay? Party, ano? April 1. Okay, sino available? Magpapakain po ang garahe. Sa garahe, okay? Doon sa may, tuturo ko mamaya kung saan yung lugar, kung saan perfect locations, kung saan kayo kumain. Libre po lahat, okay? April 1, holiday, okay? At also, April Fool's Day yon. Alam mo, ako natawa sa joke ko, no? Anyway, ang bilis ng panahon, tama? Ang bilis, next week, April na. Parang kailan lang, kapapasok na ng March, ngayon April na, and then ilang pikit na lang ay magiging May na. At kasalan na ni Justin at ni Sheena. Wow! Ang bilis, ano? And then June, July, August, by October, sasabit na naman tayo ng Christmas tree. Ayan, may mga Christmas songs na naman, and then may Christmas bonus na naman tayo, and then magsa-celebrate na naman tayo ng Kids Zone gift giving. Grabe, ano? And then magsa-celebrate na naman tayo ng ating church anniversary. And then madadagdagan na naman yung taon ng edad ninyo. Natawa ako kagabi. Sa counseling namin nila Justin and ni Sheena, hindi ko naman matatawa ako, matutuwa eh. Sabi niya, sana PJ, humaba pa buhay nyo. Sipsip ko, ilang taon na ba kami? Alam, pakiramdam ko, tanda-tanda ko na. Ano? Lahat tayo, si Mami po nandito, palakpakan po. 80? 70 po ba? 60? Biruhin mo, sana umabot po kami sa ganyang edad. Pwede pa tayong palakpakan. At the age ng ganyan, nakakalakad pa rin at nakakapunta pa rin sa church. Ano, Mami? Nako, God bless you. Nako, sana umaba pa buhay mo at marami pa tayong magpakulay ng buhok. Ano? So, nakakatuwa. Pwede mo sabihin sa katabi mo, God is good. And sabihin mo, all the time, God is good. Sino dito magsasabing napakabait ng Diyos sa kanya for this past few weeks? Taas ang kamay. Mayroon natanggap na blessing. Taas ang kamay. Okay? Meron kayong mga unexpected blessings na ibinigay sa inyo. Taas ang kamay. Ayan. Meron kayong mga bagay na hindi nyo naman inaasa o hinihingi sa Panginoon, pero binigay. Taas ang kamay. Ang galing, ano? Lalo na si Cam nandito, magiging biyanan ni Joanne. Tama ba, biyanan? Hindi ko alam ang tawag doon. Basta sister-in-law. Ano? Basta, yan ni Michael, ayan, si biyanan. Okay? O hipag. Okay, basta sister-in-law, yun na lang. So anyway, nakakatuwa kasi nagkaroon ng opening nakaraan sa garahe. Okay, punta kayo doon. Dapat meron akong libreng, gustong-gusto ko yung kanilang nachos. Okay? Punta kayo, anytime, may kantahan doon, may videoke, may sayawan. Punta na kayo doon sa kanilang garahe. Okay? So again, sa bago nating series na Christian-ish. Okay? Kaya kung tinatanong, sino dito na naka-receive ng mga blessings? Lahat nagtaas. Tama? Lahat natuwa, okay? Lahat nagkaroon ng rejoicing, nagre-rejoice ang puso nyo dahil napakabuti ng Diyos sa inyo. Galing, di ba? Sino dito na overwhelmed sa blessings? Taas. Ako lang, at saka si Pastor Peter tuloy, si Peter, okay? Tsaka si Ma'am Loris, ano? Sino dito na nag-expect ng meron darating sa kanya this coming April? Nag-expect na darating sa kanya this coming year. Okay, 2026, ano? Is God good again? Ulitin ko, God is God good. Good all the time, God is good. At nakakatuwa for me, thankful ako at grateful ako sa Panginoon na natapos natin yung Landmine series. Na na-realize natin, nandun pala ako sa landmine na ganito. Na hindi ko namamalayan. Okay? Now, ang galing, kasi ang buti ng Panginoon, kasi gumawa siya ng way
para kausapin ka niya. Para i-remind sa inyo o i-evaluate mo kung nasan ka na ngayon o nandiyan ka pa rin ba. Okay? So ang gusto ng Diyos, umalis ka dyan upang masatisfied tayo o upang magkaroon tayo ng tunay na kagalakan kasama niya sa paglakad natin sa mundong ito. Okay po ba yun? So for me, that's why itong bagong series natin is Christian-ish. Okay? So now, sa series na to, mga kapatid, nako, ito yung karugtong at magiging mangyari sa'yo pag hindi ka umalis sa landmine na series natin. Kung saan ka nakaapak at ito ang magiging result bilang isang Kristiyano, yung tinatawag na Christian-ish. Ano ba yung Christian-ish? Ano kayo pag sinabing Christian-ish? Okay? Ang topic natin ngayon is the trap of comfortable Christianity. What is Christian-ish? Having a half-hearted faith, wearing the label of Christianity without truly following Jesus. Sino dito mapagpanggap? Taas ang kamay. Ayan. Yung bang sinasabi mong Kristiyano ka, pero yung puso mo is half-hearted. Pag sinabing half-hearted, magaling ka lang magsalita, pero hindi nakikita. Okay ba yan? Ibig sabihin, magaling tayo magpanggap. Now, tuloy natin, if you read in Revelation chapter 3, verse 15 to 17, 19, and 20, sa NIV version, sabi doon, I know your deeds. Now, before that, balik kayo sa akin. Tingin sa akin. Huwag muna kayo tumingin sa screen. Alam niyo po ba, ang hirap aminin sa panahon ngayon na Kristiyano ka? Yes or no? Alam mo, pinakaayaw ko, natanungin ako, ano po trabaho niyo? Hindi ko alam ano sasagot ko. Minsan sabihin ko, project coordinator. Yung bang ayaw mong masira yung friendship nyo, yung mga taong bago mo kilala. Pag sinabing, pastor ka pala. Oo. Para mo lang meron agad wall. Ano? Di ba marami sa atin ayaw magpakilala sa neighborhood, sa trabaho nila na siya ay Kristiyano? Kasi nga pakiramdam, pag nagpakilala siya, ano nangyayari? Di ba naiitsapwera ka? Tawag sa'yo killjoy? Yes or no? Yes or no? So sabi dito sa Bible, if we balik sa Revelations, I know your deeds, meaning yung good work mo, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Now, ano ba yung vomit? Now, church, balik kayo sa akin. Now, bakit pa sinabi ni Jesus Christ ng lukewarm? Sa panahon noon sa Laodicea, actually sinunod ito para sa Church of Laodicea, ang church na yan, yung lugar nila is na-experience ng earthquake. Sira, devastating, bagsak yung building, and then sila mismo, without the help of other countries or other Christians, na-build nila yung church. Ibig sabihin, yumaman sila. Ang problema ng Laodicea, tubig. Okay? So ang ginawa nila, gumawa sila ng mahabang pipeline papunta sa isang lugar na letter H na lang kasi ang hirap bigkasin sa akin kasi R at saka S. Okay? H, okay? Ibig sabihin, doon nang gagaling yung hot water, hot spring, papunta sa kanila. And then meron din isang lugar na letter C, okay? Basta hanapin nyo na yung lugar na yan kasi ang hirap sa akin bigkasin baka pagtawanan nyo, letter C na lang, mami, diba? Tama? Doon naman galing yung cold water. Okay, so ang layo niyan umaabot ng mga 10 miles, okay, maybe 15 kilometers away, pababa, yung pipeline, okay, papunta sa kanila. Ang problema, bago dumating yung tubig sa kanila, ay lukewarm na. Kasi yung hot spring, okay, from the letter H na bansa, na lugar, ito ay may healing. Pag ikaw ay nasa hot spring, gumagaan yung pakiramdam mo pag nagbabad ka sa hot spring? So, yung kailangan nila, ang problema, bago dumating sa Laodicea, nagiging lukewarm, may lukewarm in Tagalog, maligamgam. Ibig sabihin, nagiging madumi. Instead na magugustuhan mo yung tubig, magiging healing sa'yo, ikaw ay nagkakasakit. Okay, ibig sabihin, hindi sa comfort. Kumbaga, meron ba kayong nakakita ng tao pag may kinain ka na isusuka mo? Kasi pangit sa tiyan mo. Ganon yung sinasabi ng Diyos, ni Jesus Christ, sa bawat Kristiyano na lukewarm.
maligamgam, ang hirap inumin, hindi ka kanais-nais, kumbaga. Okay? Kaya maraming Kristiyano, reminder ito about being a lukewarm Christian. Now, what is Greek word ng lukewarm? Meaning emeo, to vomit, to throw up, to spew out forcefully. Talagang talagang isusuka mo, hindi mo kayang masikmura, okay? Yung tubig na yan, at ganoon din ang Diyos, hindi niya kayang masikmura yung mga Kristiyanong mapagpanggap. Half-hearted. O, malinaw ba? Ibig sabihin, ang daming Kristiyano ngayon, patulog-tulog. Nasa church, nasa discipleship, nasa grow group, pero half-hearted. Nakikita niyo ako? Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ba yung Diyos na sinasabi mo, anak, gusto ko yung buong puso mo. Gusto ko i-offer mo yan sa akin. Hindi lang every Sunday Kristiyano ka. Hindi lang every time na mayroon kang need sa akin, lalapit ka, no? Kailangan ko kasama ka araw-araw. Yan ang nakakalungkot isipin na ang dami sa atin is patulog-tulog at walang ginagawa. Tawag dyan sa English word is passive. Walang alam. Bato-bato sa langit, tamaan, magagalit. Sana. Tama ba, mami? Sana mawalan din kayo ng buhok na kagaya ko. Okay? Galing, no? You say, and then sabi din doon, you say, I am rich, I have acquired wealth, do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Now, church, alam mo yung Laodicea? Ito yung mga Kristiyano na talagang binuo nila yung empire nila na para bang Las Vegas. Okay? Na para bang naging Dubai dahil sa kanilang pagpapagal. Pero, sabi ng Diyos, you are pitiful. You are wretched. You are poor. You are blind. You are naked. Sinasabi mo, di ba maraming Kristiyano, akala mo pogi ka? Alam niyo ba, pumunta kami ng Divisoria? Di ba pansinin mo lagi ako pag mayroong wig, gusto ko sukatin. Okay? May nakita akong wig, tuwang-tuwa ko. Dreadlock. Kasi gusto ko talaga dreadlock, promise. Baka pagdating sa langit, magulat kayo sa akin, si PJ naka-dreadlock. Okay? Gusto ko dreadlock. Nakita niyo yung frustrations ko, tama? Di ba obvious? Okay? So every time na pumupunta ako ng Divisoria or mga wig store, kahit nasa may Vista Mall, gusto ko sukatin. Pwede ba sukatin? Bawal po sukati. Pero nasa Divisoria kami natin, abi mo, nakita ko dreadlock. Pinost niya ata yun eh. Okay? Alam mo, pagsuot ko, gwapong-gwapo ako sa sarili ko. Para bang pakiramdam ko nakapagdagdag ng pagiging masculine. Okay? Alam mo, sabi ng asawa ko, paningin ko sa sarili ko, gwapo ako. Nagbago yung itsura ko. Pasabi ng asawa ko, alam mo, sabi niya, mukha kang lukaret. Hindi bagay sa'yo. Mukha kang siraulo kasi kayong buhok-buhok, sabog-sabog. Pero pakiramdam ko okay sa akin. Tama? Maraming Kristiyano, akala mo okay ka. Okay? Akala mo lahat ng meron sa mundo na kuha mo na. Meron kang mga achievements, meron kang mga business, meron kang trabaho, meron kang pera, nagpapa-makeup ka, akala mo okay ka na. Pero ang tingin sa'yo ng Diyos, kaawa-awa. Bulag, pipi, bingi. Grabe, no? Kaawa-awa ka. Sabi doon, you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, hindi yung achievements mo dito sa mundo. Kung yan ang pagmamayabang mo, hindi yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Ang gusto ng Diyos yung buong puso mo na nagsiserve sa Kanya. Pansinin nyo, kami dito mga pastor, sigaw kami lang, kailangan ng volunteers. Kailangan namin ng ganito. Anong ginagawa ng iba? Di ba nakaupo? Nagpapalamig? Gusto niyo ba yon? Na mag-isang Kristiyano na kung nandun ka lang sa comfort, okay na sa'yo. Ibig sabihin, Christians, dagdag ko lang, hindi lang siya half
hearted yung Christian-ish, now look at me, listen to me, ang dagdag ko lang, kundi convenient, comfortable yung kanyang commitment to receive the full benefit of Jesus without fully following sa call kung saan siya tinawag. Ang gusto ng mga Christian-ish, yung mga taong lukewarm is yung benefit, yung blessings. Kaya ang dami sa atin pray for blessings, blessings, blessings. Pero pag nandiyan na yung blessings, anong ginagawa mo? Tama? Para bang ganito, ang gusto lang natin kumain, pero ayaw tayo umambag. Bato-bato sa langit. Tama? In layman's term. Gusto mo lang mabusog. Kung sino pa yung walang inambag, siya pa yung malakas kumain. Napapansin nyo ba? Siya pa yung malakas ng loob no, kumain nung natitirang nag-iisa na lang. Subukan mo. Pansinin mo, pag ikaw ng libre at mayroong isang pirasong chicken, kung sino yung walang inambag sa'yo kakain. Nang invite pa ng iba. Nakuha nyo? So ayaw ng Diyos yan. Gusto natin, Lord, bless my life. Di ba? Bless my marriage. Lord, bless my business. Lord, bless my job. Pero ang gusto mo lang benefit, tawag sa'yo, buwakaw. Kaya marami sa atin manas. Nagmamanas. Tingin katabi mo, nagmamanas ba yan? Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing manas, hindi healthy. Tabang hangin. Ampaw, kumbaga. Tama? Meron namang mataba na healthy. Meron din namang payat na healthy. Pero meron din payat na hindi healthy. Nakuha nyo? So ayaw ng Diyos yan, isusuka kayo. Kahiya-hiya kayo. Kasi napakadugyot ninyo. Akala mo, okay, kasi nga munang-una na ako makikita natin kung ikaw ba ay lukewarm maya-maya, okay? Sabi doon, I am rich, I have acquired wealth, and do not need anything. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Then, sabi doon, those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Papaliwala kayo mamaya, himay-himay natin yan. Here I am, stand at the door, knock, and if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. I am standing at the door. Sinasabi niya ni Jesus Christ sa church ng Laodicea, ang dami nang ginagawa. Ang dami niyong ministry. Masyado kayong busy sa ginagawa ninyo without me. Pwede pala tayong gumawa sa ministry, sa trabaho mo, sa business natin, na hindi kasama ang Diyos. Yes or no? Kaya marami sa atin pagod, complain ng complain, reklamo ng reklamo. Tama? Hindi na ko kontento. Kasi mali na yung nasa puso niya. Sabi niya, nasa pintuan ako kumakatok. Mga kapatid, nasa puso mo siya kumakatok. Kung hindi natin siya papasukin, ay nako, hindi tayo magiging kontento. Now, 5 signs. Handa na ba kayo dito? No, church, tingin sa akin. Before ko ipapakita yung 5 signs ng being a lukewarm, pwede ba sabihin sa katabi mo, handa ka na ba? Gusto mo bang, sabi mo, umasenso? Taas ang kamay. Gusto mo ba umasenso? Oh, yan, nagtaas ng kamay, ano? Gusto mo ng power? Yan, power. Okay? Now, church, tingin sa akin. Ang taong umaasenso ay yung taong honest sa kanyang puso. Ang taong gustong umasenso, okay, ay honest kung ano yung nasa puso niya. At aminin niya, ito siya. Dito siya nagkamali, dito siya dapat bumangon. Ang kagandahan kasi, church, hindi ba kayo natutuwa? Ulitin ko lang, is God good?
All the time. Alam mo, hindi talaga tapos ang Diyos. Kasi yung top mga series natin, kinakausap ka mismo ng Panginoon. Alam niyo ba, sabi ko before, bago ko i-check yan, kwento ko lang, ako, nung first time kong ma-diagnose ng pre lang ha, diabetic, okay? But before that, meron na mga signs. Alam mo yung unang sign sa akin? Frozen shoulder. Wala akong ginawa kasi maghapon is mag-computer, mag-layout. Pagkagising ng umaga, kahit di ka pa naliligo, pag ukay yung utak mo, naranasan nyo ba yan? Pag umupo ka, binuksan mo yung laptop mo, tuloy-tuloy na. Okay? Hanggang sa bumaho ka dyan sa kinauupuan mo, hindi ka pa rin tumagal. Kasi masyado kang on fire. So, ganun ako minsan, pero naliligo ako, okay? To be clear lang. And then, one time, sabi ko, bakit kaya ang sakit? Alam mo, nagpa-check up ako sa doktor, una. Sa may Rosario. Sabi sa akin, Sir John, yan ay frozen shoulder. Ito yung gamot. Pero kailangan mo gawin at makinig sa PT o sa physical therapist. Tawag ka dyan, the rapist. Kasi depende mo kung paano basa yung therapist, di ba? Nag-uisip kayo, di ba? Therapist. The rapist. Okay? Lagyan mo ng quit. Hindi, joke lang. Si Ate Ay mo, yung mami ni Ang niya, yung sinabi ko sa kanya, hindi ko maangat to. Physical therapist kasi yun. Tuwing Friday, hindi siya, John, gito gawin mo. Tinuruan niya ako mag-exercise, okay? Araw-araw. Sabi niya, baka within 6 months, okay yung frozen shoulder mo. Hindi ako nakinig. Ginawa ko lang for 2 days, pero masakit. Kasi ito naliligo eh. Pangalawa, pumunta ako sa Greenwoods, yung Kadigroup, yung anak niya is PT rin. At sabi ko, masakit nga yung dito kay may frozen shoulder. Chinek niya pa ako lahat. Inayos ko, pero hindi ako sumunod. Kaya hanggang ngayon, iniinda ko ang frozen shoulder. Kaya po nato pa pala sa Bataan. Dinala pa ako ni Kuya Francis mo sa Bataan. At sabi sa akin ng masahista ba tawag doon? Hindi ko alam. Manghihilot. Okay, albularyo, hindi albularyo yun. Okay. Ayaw ko ng gano'n. Naranasan ko na yan. Inaway ko si Lola. Okay? Kasi diniluan ako. Anyway, sabi sa akin ng albularyo, manghihilot, Sir, hindi kita pwedeng hilutin. Frozen shoulder yan. Kailangan dyan PT. Hindi pa rin nakinig. Hanggang sa na meron akong back pain. Alam mo, dumating yung time na talagang masakit na. At kailangan ko mag-exercise kasi wala akong walking, wala akong jogging. At late, di ko mapapansin nyo, nag-walk na ako. Alam niyo bakit? Dahil binigyan ko si AJ ng free buds Pro 5, yabang Huawei. At meron siyang free watch. Yung kagaya kay Fritzy. Kaya San Roque pa rin yung nandun sa lugar ko. Okay? Nung naroon ako ng free watch, ng digital watch, nainganyo ako, naglakad. Kasi nakikita ko yung route ko, nakikita ko yung progress. Nakukuha nyo? Now, church, tingin sa akin, kahit na anong bato ng Diyos sa'yo na kailangan mong ayusin buhay mo, ayusin mo yung direction mo, ayusin mo yung focus mo kung hindi ka lang nakikinig at hindi ka sumusunod, walang mangyayari sa'yo. Now, church, makinig po kayo sa akin, sa buong series ng Landmine, ng Christian-ish, na kailangan mong gumawa ng unang step na sumunod, gawin yung mga bagay na sa tingin mo, ito yung hadlang sa paglapit mo sa Panginoon. Nakita ko yung progress, nakita ko yung calories ko, kung ilan nababurn ko every time na nagwo-walk ako. Tuwing punta ko sa isang lugar, magwo-walk ako kasi nakikita ko yung track. Kapatid, look at me. Nakikita ng Diyos yung track mo. Nakikita ng Diyos yung progress mo. Nakikita ng Diyos kung paano ka sumunod kahit ayaw mo. Kasi ang number 1 nating kaaway is yung ating, flesh. May calling ka. Tinawag ka ng Diyos, hindi para lang umupo dyan. Tama? Tinawag ka ng Diyos, hindi lang para magpalaki ng tiyan. Nakigets nyo ko? Natatawa ako kila Pastor Biboy. Sorry gagamitin. Pastor Biboy, okay lang ba? Pero,
Pero ano to joke lang, ano lang mo to, example lang. Okay? Kay Pastor B-Boy, kay Peter, at kay Kuya Michael yun, si Michael, sa taas, nagbabantay. Alam mo ba sila ay head ng slam ministry? Sports ministry. Nag-meeting kami, nakita ko pag naglakad, akala mo yung mga... Sabi ko, paano nyo i-represent yung sports? Kung ganyan kayo. Dapat natin mag-exercise. Okay po ba? Sabi mo nga, exercise. Exercise means not only physical, but also spiritual. Malinaw? Kung ano yung narinig nyo dito, sana i-apply natin sa labas. Malinaw? So 5 signs you might be lukewarm. Number 1, you crave acceptance from people more than acceptance from God. Ang daming ganyan. Lahat ginagawa. Ito yung mga taong yes person. Ito yung mga taong gusto maging maganda sa harap ng ibang tao, instead niya ma-prove niya yung worth niya sa Panginoon. Nakukuha niyo ba ako? Marami sa atin mapagpanggap na hindi siya Kristiyano. Kasi gusto niya, ayaw niya masira yung pagtingin ng ibang tao sa kanya, siya ay Kristiyano. Ayaw niya maging killjoy sa mata ng ibang tao. Yes. Again, church, you crave, okay, acceptance from people more than acceptance from God. Mas iniisip mo kung ano iniisip nila. Wala ka namang pakialam sa iniisip nila. Isipin mo, pakialaman mo, ano iisipin ng Diyos sa akin? Ano ang magagawa? Ano kaya, nagbibigay ba ako ng ngiti sa mukha ng Panginoon? Church, kayo sa akin, kahit na lahat ng tao ma-please mo pag hindi ang Panginoon, dahil siya lang mismo, someday, at the end of this, sa Kanya ka lang haharap. Wala nang iba. Dahil sabi ng Bible, every knee, will bow. Every tongue will confess. At siya pa rin ang final judge. Siya pa rin ang magbibigay sa iyo ng reward. Hindi yung mga taong piniplease mo. At church, look at me. Mapapagod ka lang pag ang tao ang tinitingnan mo. Makinig? Malinaw? Malinaw hindi? So ano ang ginagawa natin? Lukewarm ka ba? Pangalawa, you rationalize sin. Hindi naman big deal. Ang hindi pagsunod ngayon, hindi big deal. Ang pag-delay ng obedience, hindi big deal. Naku, church, big deal yan. Yung mga kasalanan mong maliit, yung mga white lies, sinasabi na yung white lies lang yan. No. Walang white lies. Lahat ay lies. I-rationalize mo, hindi naman, wala namang mga tao ako naaapakan. Kung mali na yung ginagawa mo, kung alam mong mali, huwag mong ipagtanggol ang ginagawa mo. Malinaw? Malinaw? Bato-bato sa langit, tamaan, sana magising. O kaibigan, ulitin ko lang, lagi ko itong sinasabi, hindi aksidente kung bakit ka nandito. Ito ay inorchestrate ng Panginoon para sa iyo. Pansinin mo, iba wala. Tama? Pero ikaw ang nandito. Napakalaking privilege ma-remind ng Diyos kung sino ka sa harap niya. Kung ano ka sa harap niya. Napakalaking privilege. At nakatutuwa, at nakakatuwa, at nakaka-bless. Dahil hanggang ngayon, mayroong ka pa ring pag-asa. Hanggang ngayon, may tiwala pa rin ang Diyos sa iyo. Hanggang ngayon, gusto ka pa rin niyang ayusin yung buhay mo kasama siya. Na para ba, balang araw, sasabihin niya, well done, my faithful servant. Pangatlo, you rarely, share your faith in Christ. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. You rarely share your faith in Christ. Now, tanungin ko kayo, sino dito guilty? Taas ang kamay. Wow, wala. Very good.
Lahat ba kayo ay nagsishare ng inyong faith? Yes or no? Yes. Parang labas. Di ko alam saan lumabas yung yes niya eh. Saan lumabas? Si ikaw ay tita, nana, mami, lumabas sa pustiso yung yes. Okay? Sino yung sabing you are often sharing your faith sa testimony mo, sa pinapakita mo, sa workplace mo, sa mga sinasabi mo, sa laman ng utak mo. Yan ba'y nakikita yung faith sa'yo? Sa wall ng Facebook mo, ano ang madalas meron dyan? Rant? Ano madalas sa Facebook mo? Pag tinignan yung Facebook mo ngayon, ano ba yung Facebook ngayon yung biodata mo? Bioderm, hindi ko na masabing bioderm. Okay? Biodata mo, yung resume mo, kung ano yung nilalagay mo yan ang pagkakilala sa'yo. Okay ba yan? Now, church, gamitin niya yung social media. Pang-apat, you only turn. Pakibasa, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. You only turn to God. Aha. Ang daming ganyan. Tawag natin sa mundo, kapalgums. Hindi nyo na alam yun, no? Panahon pa namin nila Kuya Troy yan, eh. Yung advertisement ng kapal goma, di ba kapal mukha? Marami pa yung ganyan kilala. Kilala ka niya kasi may kailangan siya? Meron? Nakikilala ka lang kapag, libre naman dyan. Yung mga tao, libre naman dyan. Sarap basagi yung nguso, ano. Di ba yung bibig ka pareho? Libre naman dyan. Di ba? Maraming ganyan. Church, tikin sa akin. Nawawala yung priority nila sa Panginoon pag nakuha nila yung gusto nila. Tama? Nawawala ang passion nila to serve the Lord pag meron na sila. Ang daming tao, grabe makapag-pray ng trabaho, grabe makapag-pray ng business, grabe makapag-pray ng mga desires nila, grabe makapag-pray ng mga dreams nila, grabe makapag-pray ng mga goal nila, pero hindi man lang makita sa ginagawa nila yung pagsamba at yung kanilang pananampalataya nila sa Panginoon. Nakuha nyo? Sabi ko nga last week one Sunday lang ako mawala, pakiramdam ko, disconnected na ako sa inyo. One Sunday lang ako mawala, pakiramdam ko, disconnected ako sa Panginoon. Wala na ako, hindi ko na ano nangyayari. Kaya kahit papano sa round table, nakikisingit ako. Kasi gusto ko maging, alam mo yung gusto ko maging part, maging belong. Nakuha nyo? That's why sabi na, you only turn to God when you need something. Lord, okay na ako. Binigyan mo ako nito. Lord, busy ako Tama? Ang dami kong ginagawa, Panginoon. Sa kanya yan. Nakuha nyo? Ang dami natin. Nag-announce si Pastor James, si Pastor B-Boy, si Vander. No? Na kailangan namin ng ganito. Pero marami sa ating nagbingi-bingihan. Available ka, tamad ka lang. Nakuha nyo? Sabi mo, huwag kang tamad. Huwag kang tamad. Ang dami mong dahilan. Alam mo, kapatid, sabi ko nga nakaraan Kami, alam mo, tutuwa ko Gusto ko to. Gusto na i-emphasize ko to konti. Okay lang ba yun? Ako, si Pastor B-Boy, at saka si James, yung mga tatlong pastor ninyo, pansin niyo magkakamukha na kami halos. Kasi nung sinabi ko sa meeting namin, lahat ng pastor may salamin. Si Pastor B-Boy ngayon nagsasalamin na rin kasi para belong siya sa mga kagwapuhan. Okay? Sabi ko nga si Pastor B-Boy, Grab driver. Grab ba Uber? Basta driver. Okay? Nagdadrive siya ng madaling araw para mahatid si Eunice at masundo ng umaga. Si Pastor James dati nag-work from home. Ngayon, full-time house husband. Mag-alaga kay JM at saka kay Aya. Okay? Kasi dalawang anak dito, Raya at saka Aya. Okay? Ako din po, kami po ay meron din akong ginagawa. May mga events, may mga layouts. Ni minsan, hindi ko narinig sa mga pastor natin, PJ, papasensya na, hindi ako pwede dyan. Busy ako
May ginagawa ako, may trabaho ako. PJ, minsan hindi ko narinig sa kanila, may pamilya ako. PJ, minsan hindi ko narinig sa kanila, may need kami. Tanggalin natin yung mga pastor. Kasi nga calling. Hirap, di ba? Pero alam mo, ang saya maglingkod sa Panginoon. Amen? Sila Jexel, sila Vander, nakita ko one time, yung ibang mga nag-volunteer sa church, kahit walang tulog, nakakatuwa, umaapaw ang puso ko, nandun sila, nagtuturo sa campus. Kahit si Jexel, hinihi ka na. Okay? Kahit inaaway na siya ni Nicole. Nandun pa rin. Alam ko, habang nakaupo ako, Lord, kung mga taong ito na ginagamit ng Diyos sa ministry at nagsasabi, busy sila, sino kaya gagamitin niyo? Tinanong ko nga nakaraan, ako ba ang dahilan, Lord, ng pag-delay ng pagdating ninyo? Dahil sa katamaran kong mag-share ng inyong salita? Nakikita ba sa buhay ko, Panginoon? Kulang pa ba yung ginagawa ko? Anong pa ba kailangan namin gawin para sa inyo, Panginoon? Kasi nakakalungkot isipin, ang daming Kristiyanong available naman. Ang dami mga Kristiyanong okay naman. Okay na to, kumbaga. Ang dami mga Kristiyanong may skills, may talent. Pero Panginoon, bakit hindi sila magpagamit? Bakit pa yung mga taong kung hindi pa marunong kumanta, siya pa yung gagamitin nyo? Willing magpagamit like Step. Gusto nyo tumanta kahit hindi mo, ano yun? Sabi ko, Step, tago mo na yung talent mo. And bakit, Lord, ang dami mga Kristiyano, pakidagukan nga, sabi ko nga sa prayer ko, na hingi ng hingi sa inyo. Ang bait, Panginoon, sa inyo. Kapag merong hiningi, pero pag nandyan na, ay naku, Lord God, nasan sila ngayon? Nakakahiya, tama? Nakakalungkot, mga kapatid. Kung kami, mga leaders noon, na merong dahilan, ewan ko lang ano mangyayari ngayon sa City Light. Pero alam ko may gagamitin ang Panginoon na willing mag-sacrifice. Amen? You only turn to God when you need something. Pangalawa, you're not much different from the world. Why? Because hinahabol yun na, goal yun na, direction yun na, kung yung direction ng mundo ngayon, na dapat tayo ay opposite. Instead na hinahabol ang mundo, anong meron sa mundo, dapat habulin natin ang Panginoon. Kristiyano, look at me. Tingin sa akin, please, look at me. Ano ang difference mo sa mundo? Ano ang difference mo sa workplace mo? And church, tingin kayo sa akin. Especially, tingin kayo sa akin. Gusto ko lahat kayo nakatingin. Okay? Ano ang difference mo pagdating sa social media? Ano ang difference mo sa pinapakita mo? Sa ugali mo? Sa attitude mo? Sa character mo? Ano ang pinapakita mo? Lalong-lalo na sa social media. Malinaw? Malinaw? Kasi pag once na binitawan mo na yan sa social media, hindi mo na yan pwedeng bawiin. Once na lumabas na sa bibig mo, sa ibang tao, sa kapitbahay mo, hindi mo na pwedeng bawiin. Tama? Hindi mo na pwedeng kainin yung suka mo. Tama? Yeah. Natiri. Naramdaman ko tuloy bigla. Hindi ka aso. That's why sinabi ng Bible, and the dog returns to its own vomit. Huwag mong hayaan lumabas sa bibig mo, kakainin mo yung sinabi mo. So why dapat panindigan mo? Sinabi doon, do not love the world, in 1 John 2:15, or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. If you love the world, ano ba yung world?
yung entitlement, yung pride, yung lust, yung immorality. Yan ay world against sa biblical principle. Do not love it. Ngayon, alam mo, ang kasalanan, ipinapakita sa'yo na na-enjoy mo ngayon, temporary. Enjoy ka lang. Later, suffer later. Di ba? Enjoy now, suffer later. Sa St. Peter, die now, pay later. Totoo yan. Huwag mo malahalin ang mundo kung alam mo yung tama. Pangatawanan mo, panindigan mo, panghawakan mo, huwag kang magpaligaw-ligaw. Alam mo, one time, nag-meeting kami doon sila Justin, sila tsaka si Sheena. Kaya ba yung Monday? Ay, di ko lang, kailangan nag-meet Justin. Yung naglakad ako. Meron tayong 50, kapon na ba yun? Ang bilis pa. Matanda na nga ako. Okay? Alam mo, nag-meet kami, sabi ni Sheena, dumating ng gabi. Kumain na kami, ako salad. Sabi niya, dinner na ba kayo, PJ? Sabi ko, hindi na. Gutom ka ba, Justin? Hindi, sabi ni Sheena, kakain tayo sa ramen. Alam niya na weakness ko. Alam mo, sabi ko sa nila, huwag kayo mga demonyo ko. Okay? Huwag kayo mga demonyo ko. Kasi nga, alam ko ano yung bawal at hindi pwede sa akin. Kasi pag umorder sila, isang buong malaking bowl. Okay? Now, church, panindigan mo kung ano yung pangako ng Panginoon sa'yo. Wala bang amen dyan? Panghawakan mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Wala bang amen dyan? Tumingin ka kung ano yung Diyos sa buhay mo. Huwag mong tingnan yung sarili mo kung ano yung tingin ng mundo sa'yo. Tingnan mo kung ano yung tingin ng Diyos sa'yo. Malinaw ba? Wala bang amen dyan? Do not love the world. Now, church, lahat ng pinaghirapan mo sa isang iglap lang, lahat yan, iiwanan mo. Tama? Lahat yan mawawala. And then sabi din doon, now church, if you read in Revelation, that is why, sabi niya, I correct and, discipline everyone I love. I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your, indifference. Now, church, tingin sa akin. Anak ka ba ng Diyos? Yes or no? Mahal ka ba ng Diyos? Kung mahal ka ng Diyos, meron tinatawag na discipline and correction. Now, church, look at me. Pag may taong mga nagre-remind sa'yo, pag may mga taong nagko-correct sa'yo, sila ay God-send para makita mo yung pagkakamali mo. Mamili ka. Yung tao ang kakausap sa'yo, yung Diyos mismo. Dalawa lang yan. Gusto niyo ba Diyos? Isipin mo pag ang Diyos ang kumakausap sa'yo, naalala ko kay Job, grabe yun. Pinakita ng Diyos kung gaano siya. At wala maisagot si Job. Job, nandun na, saan ka nung ginawa ko yung mundo? Grabe, ipapakita ng Diyos sa'yo yung ginawa niya sa'yo. Pero bakit mong pinapalitan ng kawalang hiyaan? Bakit mong pinapalitan ng mga katamaran? At bakit mong pinapalitan ng mga excuses? I discipline the one I love. Pag may mga taong nagko-correct, sumasakal sa inyo, sabi mo, Lord, thank you for correcting me. At di lang yan, mga kapatid. Di lang yan. Tingin sa akin. Pag hindi ka tayo nakinig, may kukunin ang Diyos sa'yo. Gusto bang umabot sa ganyan? Yung kaibigan ni Pastor Dan, ngayon kasama niya ngayon sa church planting sa LA. Nakalimutan ko yung pangalan. Putol ang paa. Dahil noon pa lang, tinakbuhan niya na yung calling ng Diyos sa kanya. Ngayon, kung kailan ang putol ang paa, doon siya nagsiserve wholeheartedly. Kapatid, tingin sa akin. Following the Lord, following Jesus Christ, following our God, merong sacrifice na dapat mong i-let go. Ano ang pwede mong i-let go? Like Abraham, he was willing to sacrifice Isaac. And because of obedience, si Isaac, kahit alam niyang siya yung kakatayin,
sumunod pa rin siya. Grabe yung faith and trust niya sa Panginoon. Kapatid, kung anong meron ka ngayon, hindi dahil sa ginawa mo. Dahil pa rin sa kabutihan ng Panginoon. Kapatid, alam mo, sayang. Sayang yung ginugol mo noon sa pagsunod sa Kanya. Hindi porket hot ka ngayon. Ibig sabihin, hindi porket okay yung spiritual mo yon, bukas okay ka pa rin, no? Dating yung talaga ng time na babagsak ka, kailangan ka mag-decide ngayon. Kahit anong mangyari, willing akong sumunod, willing akong mag-trust, willing akong mag-grow yung aking tinatawag na faith. Church, sa nabanggit ko sa 5 signs ng lukewarm, alam mo, ang gagawin mo lang ngayon is to repent. That's why you do something every day that requires faith. If you read Revelation 3:20, look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Do you hear God's word today? Yes? Do you hear God's voice today? Yes? Alam mo kapatid, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga, nakaka-bless. Yung gratefulness mo, na minsan habang naglalakad ako, alam mo, I encourage you mag-walk, mag-jog, o mag-gym, hindi ko alam gawin nyo. Na-realize ko pala, lagi na sinasabi ni Lord sa akin, maglakad ka, mag-exercise ka. Kasi benefit ko pala yon. Habang naglalakad ako, nabubukusan yung aking isipan. Habang naglalakad ako, nakikita ko na, Lord, you are so good to me. Na Lord, grabe, yung nagpa-flashback lahat, instead na ma-occupied na mga stress, ma-occupy na mga problema, yung utak mo, ma-occupy ng mga bagay na gusto mong abutin. Habang naglalakad ka, na-occupy ng God's love. Ng grace. Ng mercy. Sabi ko, habang naglalakad ako, Lord, napakabuti niyo talaga. Pero mo, umabot ako ng magiging 45 na ako this year. Grabe. Sabi na, mukha lang daw akong 35. Pero Lord, sabi ko, sa kabila ng pinaghirapan nung bata ako, lumaki kami ng ganito. Lord, grabe yung guidance. Grabe yung breaking. Pero Lord, sabi ko, habang naglalakad, Lord, napakabuti niyo talaga. Yung bang makikita mo yung privilege ng buhay ka at ginagamit ka niya? Habang naglalakad ka, makikita mo, Lord, napakabuti ninyo dahil sa kabila ng mga kasalanan ko, ako ay nandito ngayon, ginagamit nyo, at hanggang ngayon, pinipili nyo pa rin. Habang naglalakad ka, na meron kang magagawa kahit ikaw lang mag-isa. Tama na pagiging lukewarm. Tama na yung pagiging passive. Maybe, kaya di tayo binibigyan ng isang church na sobrang laki o building, kasi marami sa atin ayaw pa mag-duplicate, ayaw pa mag-disciple ng isa. Pag tinanong ka ni Lord ngayon, sino na disciple mo after a year? 2026 na wala ka pa rin din-develop. Tama na pagiging passive. Pwede ba akbay ang katabi mo? Oras na. Oras na para umalis sa comfort zone mo. No, church, tingin sa akin. Puso galing sa pastor ninyo. Huwag na huwag kayong mag-volunteer o mag-commit nang dahil komportable kayo sa ginagawa nyo. Mag-volunteer kayo because gusto mong magpagamit sa Panginoon. Amen? Magpagamit ka. Magpagamit ka. Sabi mo, magpagamit ka. Sabi mo lang malakas, magpagamit ka. And then sabihin mo sa kanya, huwag kang manggagamit. Magkaiba yun. Sa magpagamit, sa manggagamit. Tama? Kapatid, sabi mo nga sa tabi mo, alam mo, ang bait ng Diyos sa'yo. Kahit ganyan ka. Tama? Please tell your neighbor, napakabuti ng Diyos sa'yo, kahit ganyan ka.
Now, church, Christian-ish. May question to you today. Tapusin ko na to. Kapatid, alam ko lahat kayo nasa, hindi ko alam anong tawag doon, lumulutang, floating. Alam ko sa inyo, burnout. Maybe, some of the leaders burn out. Some of you are nasa comfort zone. Please look at me. Hanap kayo ng motivations para gawin nyo yung para sa Panginoon. Hanap kayo ng way para mag-flourish ka. Hanap ka ng way para magbunga ka. Gusto yung kanta kanina, Lord, prayer sa natin, Lord, awake my soul. Rise up in me. Gisingin mo yung natutulog kong kaluluwa. Gisingin mo yung natutulog kong passion, Panginoon, yung purpose ko na nawawala na, Panginoon. Lord, paibalik mo yung dati kong fire sa inyo. Oras na, Panginoon, yun ang prayer ko, break my heart. At kapatid, tingin sa akin, sana ang motivations natin ay hindi yung blessings. Alam niyo, dapat ang motivations natin, yung reward na ibibigay sa iyo ng Diyos someday. Amen? Amen. Let's pray. Father God,